Ito ang Bureau of Agricultural Research o BAR, ang kawanihan ng Department of Agriculture o DA na nagpopondo at nangangasiwa ng mga pananaliksik sa pagsasaka at pangisdaan tungo sa makabago at kompetitibong agrikultura ng bansa. Ang misyon ng DA BAR ay ang makamit ang seguridad sa pagkain at malabanan ng kahirapan sa pamamagitan ng isang sektor ng agrikultura na nakabase sa teknolohiya. Isa sa mga pangunahing programa ng DA BAR ay ang Community-Based Participatory Action Research o CPAR. Ang CPAR ay isang proseso ng pananaliksik kung saan magkakatulong ang pakikilahok ng mga mananaliksik, mga kasapi ng pamayanan at mga stakeholder upang mapabuti ang kalagayan ng pansakahang pamayanan. Ang atin pong proyekto ay ang title ay ang Community-Based Participatory Action Research on Cocoa-Based Farming Systems, Cacao plus Vegetables plus Native Chicken and Production of Vermicompost Fertilizer in Pulilio, Quezon. Noong 2009, na-conceptualize namin yung project na cocoa-based nga siya, dadagdagan pa natin siya ng native chicken, tapos nga vegetable production at saka yung vermicomposting. Gumawa po kami ng proposal, kinonduct namin ang PRA at napag-alaman namin na maraming ang kakao dito sa Pulilio pero yun yung mga old and unproductive trees. Hindi nila nakikita yung potentials ng mga bagong varieties, hindi nila alam yun. Yung old and unproductive, 0.5 kilograms per tree lang yung kanilang production, which is dapat 2 kilograms per tree and above. Yun yung potential yield ng kakao. Yung objectives nga pala ng aming project is to increase yung farm productivity and income ng farmers by 30% at the end of 2 years. Na-extend nga lang ng 1 year, so naging 3 years yung project. Unang-una, yun munang capability building or capacity building ng mga farmer cooperators natin. Una, yung sa crop diversification na concept. Kailangan nilang malaman kung bakit kailangan magtanim intercrops under coconut, ganyan. Tapos yung how to strengthen the organization and other package of technology sa vegetables, sa native chickens at saka sa vermicomposting production. Number 2, to expand areas planted to cacao by 30% at the end of the project. And then, magkaroon ng increase by 30% na total net income ng farmers dito sa Pulilio, Quezon. And then, ang last na objective namin, yung ma-strengthen talaga yung existing farmers cooperator because we believe na talagang kailangan ang pagtatagumpay talaga ng proyekto ay yung samahan. Ma-strengthen sila talaga. Dahil kung hindi ma-strengthen yung samahan, wala. Kasi sila talaga yung tumatayo, sila yung nagpapagalaw ng proyekto. Ang CPAR project ay nagsimula noong taong 2009 at ang pasimula nito ay ang pamahalaang lokal ng Pulilio ay nagkaroon ng pagbibigay ng mga impormasyon sa Department of Agriculture sa pangunguna po ng Southern Tagalog Integrated Research Center na ito naman po project na ito ay funded ng Bureau of Agricultural Research. Nagsimula po sa pag-iimbentaryo mula sa mga barangay ng Pulilio kung saan mayroong potensyal ang pagtatanim ng kakao. Sa 3 barangay po na na-conceptualize na namin at naplano na doon ang project ay isa po yung barangay Binibitinan sa aming napili na nairekomenda sa Department of Agriculture upang doon gawin ang project sa kadahilanan po na dito sa barangay Binibitinan ay marami na po yung nagtatanim ng kakao. At ang naging tulong po na naipaabot ng aming lokal na pamahalaan sa pamamagitan po ng Municipal Agriculture Office ng Pulilio ay tumulong po sa pag-iimbentaryo ng mga plantasyon o yung taniman po ng kakao dito sa Pulilio. Nagkuha kami ng 20 farmer cooperators initial. Pinataniman namin yon ng 100 grafted cacao seedlings. Yon, identified grafted cacao seedlings from Quezon Agricultural Experiment Station.
Nung pong dumating dito po ang proyektong iyan ay siyempre, una po pag tinanim namin yan, wala pong produksyon. Pero kami po naman siyempre, palibasi kami taga rito, kami naman hindi magugutom dito sapagkat kami po yung pinagkukunan naman dito katulad po ng niyog, yan, palay, tapos po sa pangisdaan. Pero na magtanim na po kami ng kakao at magpunla, ay binili po ng sipar, ang ibang punla namin. Kaya po lalo kaming ginanahan nung po kami ay magkapera sa aming mga ipinunla, seedling at saka po tinuruan na rin kami mag-grafted. Sa overall po, 2 barangay po kami na napili na pagkalooban ng ganitong proyekto. Kami po ay nagtanim sa aming mga area o sa aming mga niyugan, sa aming mga walang tanim ay tinamna namin. At doon po ay nalaman namin na ang kakao po ay napakabilis palang mamunga. Para po sa aking obserbasyon, ang kakao ko po ay namunga ng 8 months. Ang mission nga po namin talagang ang buong binibitinan ay kung maaari ang kalahati ay mataniman po namin ng kakao. Sa loob lang po ng halimbawa mga 5 taon. At after 10 years, ang aming pong target ay kami maging pong manufacturer na ng chocolate. May mga strategies kaming ginawa how to expand areas planted to cacao. Yung una, yung Budwood Garden Establishment. Yung unang-unang pinakamahalaga yon. Kasi binigyan namin sila ng tig P50 na halaman na identified yun, na yun yung pagkukuhanan nila ng sayon. Kasi yun yung gagamitin nila sa pagdudugtong eh. Tapos, nung ma-establish na yon, nag-start na silang magdugtong. So, yun nga, yun yung mga binibenta na nila ngayon, yung pinakita kanina na marurunong na sila. Siguro naman, in terms of technology, nakitang-kita nyo naman po kanina na maayos sila, lalong-lalo na yung mga kababaihan. Another is yung paglalagay ng mga individual nurseries. Nakikita nyo po itong ating nursery dito. Ito po isa project lamang sa samahan. Pero aside from that, makikita nyo yung mga bahay nila. Kanya-kanya silang individual nurseries. Kasi nga, may strategy ginagawa ang samahan na kung saan pagbibilihin na nila, hindi naman po may bumibili lamang ng 10 piraso eh. Talagang in thousands. So, pinagsasama-sama nila yon at may certain percentage ang samahan na kung baga, papasok siyon sa loob ng kanilang association. Pero para may kita rin sila. Mapala din po ang mga taga-barangay Binibitinan dito sa bayan ng Polillo na kayo po ay napagkalooban ng ganitong proyekto. At nakalagay nga po dito sa ating program na ito ay nag-start 2009 up to 2011 at napakapalad ko po na sa aking administration ay inabot ko itong program na ito na kumbaga kayo po ay kumikita na dito sa project na ito. At ang aming, bago po ako magpatuloy para po sa kaalaman ng iba, ay gusto ko lang pong sabihin sa ating mga manonood, ipaliwanag sa ating manonood, na ang aming pong bayan ng Polillo is an agricultural municipality at kami po ay kasama sa kung tinatawag na GIDA area, Geographically Isolated Disadvantaged Area, dito po sa aming bayan ng Polillo, sa lalawigan ng Quezon. At ang primary pong pinagkukunan ng aming kinabubuhay ay ang puno ng niyog na kung saan kami po ay marami po kaming mga coconut farmers. At napakapalad po namin dahil sa kasalukuyan nga pong situation, hindi po naman palagi na maraming tayong nakukuha na bunga ng niyog dahil nga po, ang sinabi ko nga po, geographically isolated, kami po isang isla at kami po ay typhoon belt area. Kung may bagyo man po tumaan, talaga pong affected ang economic situation ng aming bayan. So ito pong proyekto na nanggaling po sa ating Department of Agriculture ay napakalaking tulong po nito sa aming mga kababayan
dahil po talaga nakikita na po namin na may bagong pag-asang makatutulong na hanap buhay sa amin pong mga kababayan, lalo na po dito sa nag-originate nitong project na ito dito po sa pagpapalaki natin ng ating mga kakao, ito pong mga cacao crops. At nakakatuwa po at ito pong ating mga taga-barangay Binibitinan na nakita ko po silang nagkakaisa para po itong project na ito na pinasimulan po ng ating Department of Agriculture, ay nakikita ko po na talagang sila ay nagkakatulong-tulong at sila po kumikita na. Ito po ay napakalaking tulong po sa amin sapagkat nung pong una kami parang pikit na pikit pagdating sa pag-aalaga ng halamang kakao. Ay sa ugali nga po at kami po ay lagi nilang sinasanay, dinadala sa mga training. Ay doon po ay tinuro sa amin ang pagpapatubo hanggang sa paglalagay po ng lupa sa seedling bag. Tapos po pati yung sa pag-grafted po, itinuro din po sa amin kung ano ang tamang laki ng ginagrafted. Kaya kami pinagpapasalamat, napakalaki pong tulong. Saka po pag kami po na may nabilhan ng mga municipal na gaya po ng Bordeos, bumili po sa amin ng seedling at saka grafted. Ang isa pong grafted ay nagkakahalaga sa amin ng 35 pesos, seedling po ay 15. Biro mo ka po mapepera namin iyon. Ay di kaya po kami nagkakapera doon at yun po naman ay napapunta sa mismong nagpagod ng kanyang nagpunla. Ito pong project na ito nang dumating po dito sa aming lugar ay masasabi ko pong nagbigay sa amin ng malaking tulong. Pagtuklas, una po sa mga kaalaman sa pagtatanim. Bukod po doon, hindi lang po ako bilang may bahay, naging libangan ko din po yung pagtatanim ng mga kakao at saka po yung pag-grafted. Akin pong namumonitor mula sa seedling, ilang buwan bago po siya igagrafted at saka po kung paano po siya dadating doon sa panahon na kailangan na po siya i-dispose. Medyo masilan po ang pagtatanim ng kakao, pero ito po ay makikita mo po yung value niya sa amin na malaking tulong po sa pang-araw-araw naming buhay kaysa po sa pumunta sa iba-ibang lugar para lamang tuklasin yung iba pang mga kaalaman sa paghahanap buhay. Ito po ay nakakatulong po sa akin dahil dati po ako'y namamasukan bilang kasambahay. Ngayon po bilang miyembro ng samahan namin ng Cacao Growers Association, malaki po itong naitulong sa akin. Nagpapalaki po ako ng kakao at pagkatapos po ay aming ibinibenta. Kaya mayroon po akong nagiging hanap buhay kahit nadidito po ako sa aming barangay. Noon nga pong 2010, 2011, na-accredited na talaga sila sa Sangguniang Bayan. So, diretso na yon. Yung namang tulong ng LGU sa kanila, dire-diretso naman. At hanggang ngayon, kita nyo naman po, 2 taon na ang nakakaraan after 2012. Hindi ko nga akalain na pagbisita natin ng 2014, ayos, ganito pang kaayos sila. Kaya isa ito sa mga project namin sa Research Division, sa STARC, na sa tingin ko ay maipagmamalaki ko. Kasi talagang after 2 years, kita nyo naman, dumadami ang miyembro ng samahan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa nagdala po sa amin ng proyekto na yan dito sa aming bayan ng Polillo, Barangay Binibitinan. Sa pag-umpisa po ng tanim ng kakao po, lahat po yan ay pisasalamatan namin. Sa mga materials po, sa mga tools, sa mga equipment pong pinadala sa amin. Kompleto po, kami po lubos na nagpapasalamat sapagkat ito po ay malaki ang tulong na naibigay sa amin. Kaya ako po ay nananawagan din sa aming kababayan, kapwa Pilipino, na kung may dadating po sa inyo na ganitong proyekto, inyo pong tanggapin, inyong tangkilikin, inyo pong suportahan sapagkat napakaganda po. Magkaisa lang po ang member, magaganap po ninyo.
2 to 3 years from now, gagawan po natin ito ng product development and value adding. Yun namang tableya nila para makapagawa naman sila ng chocolate. Alam naman po natin na ang demand nito ay napakataas. So yun ang ating mga future plans. Kami po umaasa na sa darating pang panahon, hindi lamang po itong Barangay Bitinan ng ating mapapaunlad, ang pagtatanim po ng kakao, kundi tayo po ay umaasa na sa ibang barangay din po ay maipaabot natin ang kaunlaran ng proyektong ito na makakatulong po sa ating mga kababayan dito po sa Pulilio. Bagaman po at maliit lang yung naitulong po ng aming tanggapan, ay kami naman po ay laging nakalaan na kahit anong oras ay tumulong po sa samahan kung ano man po yung kanilang pangailangan. Siguro po, ako po umaasa din na ang bawat isa ay dadating po ang panahon na makikita po natin yung kaunlaran na maidudulot sa kanila nitong proyektong ito ng kakao. Sa ngalan po ng aking mga kasama sa tanggapan po ng Municipal Agriculture ay papasalamat po kami at kami naging bahagi nitong proyektong ito ng Department of Agriculture sa pangunguna po ng STIARC at ng Bureau of Agricultural Research.